This is GNN. Touching lives. We have only one thing in mind, and that is to serve you. GNN 94.1 FM, Tulunan. Drop it. Number 1 in South Central Mindanao, from the heart of Metro Tulunan, 94.1 GNN FM. The best with the best hits and varieties. 94.1 GNN FM. Number 1. Drop it. GNN FM. Hi, good morning sa aton sinig ang mga tagpalamati. Lunes kita nga adlaw pitsa 17 sa bulan sa Agosto 2020. Mag-isahanon anay kita subong nga mga presentation naton tungod nga ang aton sining nga tandem nga si Sik. Kinahingad lang Busy sa iya sining tahas. ang hamon. Pero karon mga takna alas 8, Dili ko bayara kita nga bisita ipanwa ko ang focal person sa aton sining munisipyo alibayan. sa local school board Tunggo kita sa local government unit sa Banwasang Tulunan. Hibaloon ta na karon Ito si Mr. Dindin Orteso. igat sang baybay. Welcome sa aton sining nga pagpangalagad sa adlaw nga Lunes. Damo kita ibalita sa aton sining nga mga tagpalamati. Kaya siyempre sa aton sining pag-umpisa, Ang kali ginatamyawan nato ng aton sining nga mga tagpalamati sa GNN FM sang Good Morning. Kag of course ang aton sining nga mga tagpalamati Facebook Live, kag ang aton sining nga mga tigsubaybay sagwa sang pungsod sang Pilipinas. Oy, kagabi kadamo ta sang nakachat ha. kung ikaw May nakachat ta sa London. tatapo Kamusta ang aton sining nga mga kauturan diri sa Tulunan. bulak At the same time, mga aton siniman nga nakachat kun sa iban pagid nga mga pungsod nga kung sa diin na presip nagamonitor ang aton sining nga mga kababayan kung ano na ang sitwasyon may kang tanan sa COVID-19 pandemic. mabay-labay. Nalipay sila kay tingin update man naton sila Lamang kung ano ang sitwasyon sa North Cotabato, Tulunan, nga butang kag subong man ang pipila ka bahin sang Mindanao. ang mga Dito sa ila kuno patakaran to sa London ti halong lang gid. matlang Risgo mo na sa imo sini ko gulingon kundi ka maghalong. hapon. Amo na ang isa sa mga encourage sa ila sini nga gobyerno sa London. No, kinanglan lang mga pumuluyo tagsa-tagsa ka mga individual maghalong. Kahit sa kadamo hindi man na matatapan sang aton sini nga o sa ila sini nga gobyerno Nanso kung paano mahatagan sang safety ang tagsa-tagsa ka mga pumuluyo sang nasambit karon nga pungsod. ako Siyempre sa pangalan sang aton sini nga local government unit sa Banwasang Tulunan pinagi kay Mayor Pep Limbongan. ikaw Kag sa aton sining nga mga miyembro sang Ethent Sangguniang Bayan, di mo lang lagi sa ila sining presiding officer Mao Villamor, dandan
Kaga sa pangalan man sang aton sininga CEO sang 94.1 GNN FM. Kaga Sorilla Medical and Maternity Clinic and Hospital. Magbalon. Dok Gadinatan Sorilla kag Doktora Grace Sorilla. Sa pangalan man sang aton sininga mga ex officio members sa aton sininga IP. No, ang ila sininga representante ngadto sa hawanan sang Sangguniang Bayan si Konsyalaman ng aton sininga SK Federation President Nico de los Santos kag ang aton sininga ABC President Bunbun Palomo. Kag sa pangalan man sang aton sininga Station Manager kay Bebo Tusano. Aton sining sparring partners technical side DJ Alven. Padayon kita tub-tub mag alas 9. Subong nga aga sa aton sining pagpangalagad. O dito sa Cotabato City ang ila sining patakaran kung magsulod ka sa ila sining syudad. Kinahanglan may ara nga mandatory testing. No, partikular sa ila sining ginmisyonar tong mga halin sa Zamboanga City, no, kag iban pa nga mga lugar nga ginakabig nga high risk. Nga mga lugar may kangtanan sa kaso sang COVID-19. Amo ini ang isa sa mga ginahatagan karon sang kabugaton sang ila sini nga city mayor. Kaga kahapon nga adlaw no movement policy ang Cotabato City. Amo na ang isa sa mga kamanduan sang ila sini nga city government sa mga pumuluyo para nga mapreventaran ang paglapta sang COVID-19 sa ila sini nga syudad. Samtang sa Tacurong City naman, Sultan Kudarat, grabe no? Isa sa mga naapektuhan nga local tourist destination ang local tourist destination sang Colombia, Sultan Kudarat. Kaya ang ila sini nga mayor si Mayor Edwin Bermudez. Hello Mayor, good morning sa pagmonitor no. For the meantime ginpasaraan ay no, ang ila sini nga mga local tourist destination sa ila sini nga banwa tungod nga ginapreserbar kag subong man ginatuman sang nasambit nga local chief executive ang isa ka kamanduan sang aton sini nga provincial government sang Sultan Kudarat nga papag-unon ang mga borders. Lalong-lalo na kay minabalita nga may mga local transmission nga nagakalatabo. No, sa tong isabala ka maestra nga taga-Isulan Sultan Kudarat nga napatay tungod sa COVID-19. Tapos may pipila pa ka mga pamilya sini ang nahawaan. Kaga ang nasambit karon nga maestra nga napatay bago siya ginbawian sang kabuhi. Nag-attender pa ini sang isa ka kasal. After nga nag-attender sa isa ka kasal, sulod pa sa malls sa nasambit karon nga mga lugar dira sa Sultan Kudarat. So that's why ang contact tracing nga ginapatigayon sa IPHO kag subong man provincial government sang Sultan Kudarat sa tong mga tao nga nakasalamuha sa nasambit nga COVID-19 victim no nga isa ka manunudlo dira sa Sultan Kudarat province mga kabyanan naton. May ara man kita na baton nga information nga ang Senator Ninoy Aquino na lockdown pero wala login confirm ini nga wala. Ang isa lang sa na-confirm nga ang pagsara sa mga local tourist destination sa Colombia sa tong nagligad pa nga pitsa 15 sa bulan sang sininga bulan sang Agosto ang ginpang sara. For the meantime kuan anay preserbar anay ang Sultan Kudarat sa mangin posible bala nga pagdamo sang coronavirus o kon COVID-19. Dito naman niya sa South Cotabato, nagapatigayon man sila sa ila sini nga contact tracing no nga ginbalita nga isa ka seafarer asymptomatic siya. Pag-swab sa iya dito na balaan nga positibo. Pero do klaro naman to. No, kaya mismo ang aton sining Governor Tamayo nagakuan gid nagasuporta sa city government sang Coronadal kag nagabulig sang suporta sa tong mga kabanuhanan bala nga na balita nga may mga positibo nga kaso no sang COVID-19. Do medyo nagaroon ang puwas na sila dito gamay.
Ito naligan nga si Mana, grabe ang ginahimo nga contact tracing sang city government sang Coronadal. May mga press con pa sa laging patigayon with Vigo, ang OIC City Health Officer. Kag subong man ang nasambit karon nga City Mayor Eliordo Yu Ohina. May kang tanan sa mga aligasyon sining nagpositibo sa COVID-19 sa ila sining syudad. Naglagaw-lagaw pa kuno sa mga lugar. Ay, lugar pa gusto lang, no? Ang aton sining probinsya nag-post sa Facebook live page, no? Ang aton sining governor nga extended ang modified general community quarantine sa aton sining probinsya until August 31, 2020. No, amo nagyapon ang status niya. Ay isa na sa mga ginalantaw nga wala sang dapat nga kabalakan man. No, ang aton sining mga pumulo pero halong lang. Ay sa aton sining nga nabaton nga report ang sambit karon nga kamanduan pinagi sa executive order sang aton sining Governor Nancy Alaan Katamko na i-extend ang nasambit karon nga modified general community quarantine until August 31, 2020. Samtang oras naton may ara kita 31 minutes or 51 minutes o 31 minutes after 7 o'clock. Subong pagpangalagad naton sa aton sini nga palatuntunan. Siyempre inyo abiyan sa kahanginan Ontoy Joel Doblado. No, nagahatag kita sa madamo nga mga impormasyon kag subong man mga sitwasyon balang nagakalatabo sa aton sining pungsod sang Pilipinas bisan sa iban pa nga mga kapungsuran. Medyo nagabisyo ang aton sining internet subong. No, hay kita wala gid ta sing may masop-sop da nga balita sir no. Naga-kwan siya. Wala gid no. So way tanay basahon nga mga numero subong kay nga aton sining news writer sa newsroom nato nagaugtas. May na gid ang signal sa nga aton sining internet. So ang aton sining internet connection magakwan pa hinay no ang pagkuan niya sini ang paghatag signal. Pero sige lang. Ato ni siyang lahotayon hasta mag-abot ang takna nga alas 9 diri sa aton sini nga pagpangalagad. Oy mayo nga balita para sa Pilipinas ang Japan government no naghatag sang pundong nga nagabalor sang 23 billion pesos para sa mga problema sa Pilipinas sa COVID pandemic. Ang amo karon nga pundo suno pa sa balita pinaagi ni sa Japan International Coordinating Agency or JICA nga kung salin ihatag ini sa Philippine government para sa pagbulig sang pagsolbar, pagbakal kag subong man pondo para sa COVID-19 pandemic. Mayo pa yang Japan no kay nagahatag sila sang way simpang pangduha-duha kag way sim mga kondisyones basta nga nakita nila nga buruligan ang Pilipinas nagahatag gid sila sang ila sining endeavor. Gahatag sila sang ila appreciation para nga mahabuligan ang mga Pinoy. Imaginon mo 23 billion pesos para sa COVID-19 pandemic. Kag ini pinaagi sa JICA no ining Japan Interagency Coordinating or Japan International Coordinating Agency. Tenang kabalo magita ang JICA no damo naman na sang mga programa nga ginahatag diri sa Pilipinas ever since. Kaga hindi lang sa mga programa balang normal nga mga proyekto sa development kundi sa kalamidad damo no. Atong linog, atong bagyo, pila ka sunod-sunod nga bagyo ang na-ekspersyahan sa Pilipinas, nga madamo ang mga nagkalaguba, may na mga nagkalamatay. Linog, no, damo man nga bisis nga na-ekspersyahan sa Pilipinas ang linog. Bulig gihapon ng Japan pinaagi sa JICA. No? Hindi man lang na sa mga proyekto nga makita naton. Dumduman ko sa una, rapa ko sa South Cotabato.
ang JICA naghahatagan isang donasyon sa mga heavy equipments, no? Made in Japan, from Japan to siya. So that's why nga ini ang isa sa mga ginbalita subong nga aga, no, nga ang Japan government maghatag sang 23 ka bilyon ka pesos para nga ibulig sa Pilipinas Ang banwa sa crisis sining COVID-19 pandemic. matambis nga Do gamay-gamay lang tanabi ilang kaso dito. pinmat No, do gamay-gamay lang. dili Oh, ikaw bulagan lipay sila kag lipay man ang mga pungsod nga ila sining nga buligan. ang kalibayan Abudlay abi magsuno-suno no kay pero kay na do mga 161,000 ang positive cases sa aton sinipungsod sang Pilipinas. bay No? man Muna siya ang isa ka sa mga natandaan naton. ay Hindi talang abi mahatag subong ang numero kung pila ang nagdugang within 24 hours kahapon nga adlaw sa pagwa nga report sa aton sini nga DOH. Kaga pilang naka-recover kag pila ang mga nagkalamatay. No, botang balon di sa komprehensibo kapabudlay nga magtabinas ang aton sini nga reporting. No, bisan ang aton gani sini nga updates sa aton RHU may kang tanan sa COVID-19 pandemic di kita kakuha kay nga aman way gani pa signal ang aton sini nga internet connection, no, TBBB tistingan ta kung may mga nakasagoy diri. Oy, mayari man diri nga nagabalita siling niya ang voters registration will be resumed on September 1 according sa COMELEC. No, pero may total distancing kag magsuot sang face mask kag face shield. Bago sila mag-entertain sa mga magparehistro sa nagadaiya nga mga lugar, kasyudadan, kaprobinsyanan according sa aton sini nga Commission on Election. Oras naton mayara kita 39 minutes na makaligad ang takna nga alas 7 diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton palatuntunan tingog or special coverage on COVID-19 kag tingog sa katawan program diri sa GNN FM. Nagakuan kita, naga-explore kita sa mga informasyon, no, kay diri sa aton sini nga nakuha nga mga balita kaina, no, gi-post sa pipila ka mga network sang TV kag subuman mga radio station. May kang tanan siya ila sining updated result or updated report, no, sa sulod sang 24 oras. Kahapon nga adlaw nakasinati sang pagtayog ang Kalamansig Sultan Kudarat, no, sang magnitude 5.1 nga linog kaga ini natabo sa takna alas 3:22 kahapon nga adlaw. Kaga may kadalumon ini nga 528 kilometers deep, no, ang kadalumon niya dira sa may Kalamansig Sultan Kudarat. Kaya muna nga damo ang ginaatubang subong nga problema sang mga tinuga sa kalibutan. Dito sa Batanes, according sa report, naglinog kahapon nga adlaw. Hindi lamang bagyo ang ila sini nga ginapreparahan to, na-shock sila, no, sang natabo ang nasambit karon nga linog kahapon nga adlaw sa ila sini nga lugar. Bukos ang kalipay sa tanging pusoon. Oy, thank you very much sa concern ni Kagawad Yuso, ha. Nag-text siya diri ka naman. Kot, sinya press may programa ka mo. Muna, iya ang aton sini nga mga tagpalamati. No, nga, do kaugalian na nila nga mag-monitor kag pag magpamati sa GNN FM sa aton sini nga mga ginahatag nga mga impormasyon. Kaga subong man ang aton sini nga mga balita. Galing kay ti medyo malaluya-luyahan lang gamay ni si Kwan, si Kagawad Yuso, kay why siya anay sing may mabatian subong nga mga pagharakhat. No? Kung na lang, wantaha lang.
No, kay hindi kakat pa gid ang aton sining tandem si Toy si Sek. No? Isa lang aday subong ang yari diri subong si Toy. Si Sek wala pa. Right. Oras naton may ara kitang 42 minutos na magaligan ang takla nga alas 7 diri sa aton sining pagpangalagad. Subong adlaw sang Lunes pizza 17 sa bulan sang Agosto tuig 2020. Ang Department of Education, no, 'di ba sang naligad nga sinimana, firm gid sila sa ila desisyon. Hindi kinahanglan Agosto 24 magbukas na ang klase. No, magbukas na ang klase. Pitik sintas nagpagwa sang impormasyon ang Department of Education nga i-move ang schedule sa pagbukas ng klase from August 24 to October 5. Amo na. Pero suno pa sa DepEd, atong mga pribado yang mga eskwelahan pwede sila magsugod na. No, basta isiguraduhon lang sang mga administrator or management sang private schools nga ang health protocols ka ginapatuman sang aton sining gobyerno, lalong-lalo na sang aton sining Interagency Task Force National masunod. No, wala man aya sang problema. Masunod basta masunod lang. Sige siling ni DepEd Secretary Leonor Briones. Wala man na problema, start kamo. Pero kinanglan may mga guidelines nga dapat nga sundon ang aton sining mga management or administration sang mga private schools sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Pero tiyang DepEd naman, hindi ta mabalaan kung ano gid ang tumpak nga rason. Tungod lang ba sa panawagan? Panawagan sa pila ka mga senador, kag subong man sa panawagan sa pipila ka mga congressman. Nga kung pwede i-extend lang anay, no? I-move ang schedule alin sa Agosto 24 sa October 5 naman magbukas. Ang mga chief executives, no, dito sa Metro Manila area nagasiling nga kulang pa ning gihimo nga enhanced community quarantine sa pipila ka mga lugar. Kag siling nila sayang, no, ang aton sini nga effort. Nahagan-hagan, may mga inadlaw kuno nga mayad man ang performance sa Pilipinas, gamay ang resulta sa kaso sa mga nangin positibo sa COVID-19 pandemic, no. Diyan mo niya ang nasayangan sang iban nga mga mayors dito sa Metro Manila. Dapat i-extend pagid daw sang 2 ka semana kay hindi nila daw mabalaan base kung ang amo karon nga pagbukas naman liwat. Pagbukas naman liwat o halog-halugan, no, ang nasambit karon nga mga patakaran o protocols. Base bala liwat naman nga magbalik, no? Magbalik ang pagdamo sa mga nangin positibo sang coronavirus. Amo lang isa sa mga ginakulbaan sang mga municipal and city chief executives dito sa Luzon area kag sa Metro Manila. Dambot kon pamatian sang gobyerno kay ang siling sang national government nga burubuksan tanani halog-halogan tanani maluoy man kamo. Damo na sang mga tawang nagutom. Damo na sang mga negosyo na tumbalay. Damo na sang mga kumpanya nga nag-cost cutting. No, sang ila sini nga mga personnel kag subong man ang ila sini nga mga pundo para lang nga masustain, no, ang operasyon sang ila sini nga kumpanya kag mabuhin-buhinan ng mga jobless, no, sa pungsod sang Pilipinas sa panahon sang COVID-19 pandemic. Pero siling sang mga mayors istudyuhan tanay base sayang lang balatong aton nga mga panahon. Kaliwat naman magdamo ang mga naging positibo sang coronavirus. Di wala tasing may mahimo. No? Imbes nga ginay-hinay kaga daw nami ang epekto niya. Kung liwat naton nga pagabuksan ini, kag pahalog-halugan naton, kabalo naman baya kita sang mga tao.
So, dumurag, subay lang ang ernokal ba? Bisan na hugot gani, damo pang nagabayular. O, parehas to sa Quezon City nga may nagtupada-tupada to. Di naka-modified enhanced community quarantine sila. Tapon Amo na kadungoles no ang mga tao sa din patong ginadid-an mo dito gidgadut-dut. Ikaw ang Do kanami gid bala pamatyagan nila. Diin patong nga ginabawalan mo dito pa sila nagkabayular. Ay huo. Mong kaisa matingala ka no nga kung ginabawalan mo ala sige gid sila iya kadut-dut nga magbayular sa mga patakaran. nga butang Pero apisar tan ang ginaproteksyonan sila ila mismo kagulingon kag pamilya nila. isahan Tipitik sintas why na si may mahimo kundi panghalit lang gid na. sagi Amo kanina nga madamo na subong sa mga nagapanawagan no nga kung pwede pa lang kuan kita magkooperar kita. No kag kung pwede pa lang tagaan taman balasang putoro ang aton sini nga mga pamilya. Ay hindi lang ang gobyerno kang mga frontliners naton ang inyo sina nga ginhalitan kundi inyo mismo kagulingon kag pamilya nyo. Hala, no? Kung kabati man kamo sa aton sini nga diskusyon subong, abi hindi nyo lang na pagbagtunga, iwagkos nyo. ikaw Iwagkos nyo lang ang mga prinsipyo para nga wag gigigtas ang problema. Tanawa itong natabo sa Coronadal City. Pasto natabo sa Isulan Sultan Kudarat. kun Kundi damo na naapektuhan. Damo na ang masiling naton nga nakulbaan, naapektuhan nakulbaan. Kaya may ara na gani nga gin-report nga iban may mga depression na. Gari libog ang ila sini nga ulo. May paghadlok na. Kaya mo niya ang epekto sang COVID-19 kung hindi kita maghalong. Pero so far, no, diri sa aton sa tulunan, nakita ko tong update nga report nga ginpagwa sa nga aton sina RHU kahapon. Napabilin gyapon nga duha ang confirm kag naka-recover ng isa. No, galing atong mga naka-home quarantine kag yara sa barangay isolation facility. Why naton to mahatag ang numero? No, kag ang pila ang mga naka-quarantine paghapon. Kag pila ang mga LSIs naton nga naghalin sa mga high-risk areas. Mabudlay nga hindi naton mahatag ang tumpak nga numero. Kay base kon mapalaw kita, no, hindi man mayad sa pamatian sa aton sini nga mga tagpalamati. Okay? Dila kuan ko gani diri og ginapangita ko gani diri sa akon sini nga account to ang gin-post no sa aton sini nga RHU. Pero hindi ko gid hindi ko gid makita. Naga-usik lang kita ka oras ka sige ka scroll sa aton sini nga cellphone. Pero timingan lang No, pero timingan lang ang aton sini nga internet connection. Para nga makahatag kita bisan gamay lang ang mga balita nasyonal kaga balita naton diri sa palibot. Kapulong ang Balita naton diri sa palibot. dili ko ikaw Kay importante na para sa aton sini nga mga tagpalamati. nahamot Nga mahatagan sa nga nagakalaigo karon nga updated report alipay sa panahon sa nga kita ang nagapanerbisyo. Pinaagi sa special coverage on COVID-19 diri sa aton sining GNN-FM. nga nagapuyo Oras naton may ala kita 51 minutos na makaligan ang takna nga alas 7. manami Sa aton sining pagpanayon, sa aton sining pagpangalagad diri lamang sa special coverage sa COVID-19 pandemic. pusuon buos ang kalipay Bugoy gining mga kuan ba no, ining mga Facebook viewers naton. Kaga ining may mga Facebook account. uhuy ali Mayad sila magtandi-tandi sang performance bala sang mga presidente nga nagliligad kag asta subong no. Halin pa to kay the late President Ferdinand Marcos ang nagsunod sa iya, ang ginsundan sa nagsunod sa iya, kaga pag-abot sa panahon ni Fidel Ramos, pag-abot sa panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo, ERAP, kag subong man Noynoy Aquino, and subong sa presente naton nga
President Rodrigo Roa Duterte. Sa kalibutan Ina nga mga performance ang mga matam kag subong man kung paano nila padalagan ang pungsod sang Pilipinas sang sila ang nagapungko bilang presidente sang aton sinipungsod. Kag sang tong mga nagliligad nga mga presidente gihapon. No? Pero kung kaysa may ara man nga kabos ang research nga ginapresentar diri sa Facebook. So that's why nga mahulog gihapon na sa fake news. Tumo-tumo ra na at the same time ikaw kung ano lang ang ila sini nga maisipan dapat id ka mag-research kung history ang imo sini nga ginahisgutan, di ba? I-presentar mo ang facts kapag tapos i-suportahan mo ang imo sini nga mga aligasyon with facts. No? Kaya kung wising mga kamatuuran kag sige ka lang kalamura tiway ka do ang tawo nga mag tan-aw sini do wala man sang basihan bisan tu ang dali sina magkomentar i-comment ka dira nga way klaro ang imo nga presentation. gali pero ti kwan tanana no Facebook tanana laban-laban sa piki kaga masiling bala naton nga gimaniobra ang presentation para lang ma-encourage ang mga tao nga maglantaw. Kabalo wala kamo nga ang YouTube kag ang Facebook negosyo na kung kaisa, di ba? No? Kung damo ka mga followers, di syempre mahagit ang management sang Facebook kag sang YouTube nga pwede intra ang imo nga account kag maghatag sila sang ginatawag bala nga consideration, no? Sa tungod sa kadamo sang imo sini nga mga followers. ibay Amo na nga iba nagahimo sang gimmick. Bisa ano na lang. magki Wala magkita nagakontra bisining mga gimmick-gimmick nga ni kay ti sa panahon nga ari kita sumong sa crisis. Ang iban sila kung hindi mag-gimmick-gimmick ka maghipos ka lang resulta sa depresyon. Pero hindi yan din nyo man pagpatami. Hindi nyo man pag bulahon ang mga makalantaw sinagay. Sa pila kadlaw kung magpamilya na ang ila sini nga mga kabataan kag kun amo lang eksplanasyon sa history sa ila tatay ay sundon nga sundon. O te mali gali nga pagpati. Mali gali nga informasyon. O amo lang matugna ta ha. banwa ko Mas kuan abi, mas damo ang kaundan sa nasambit karon nga mga ginapost sa Facebook, no? May kang tanan sa pandemic. Coronavirus pa COVID-19 pandemic, no? Isa sa mga ginusgatan ang pag-enhance sa mga face shields, no? Ang mga patakaran sa nagkadaiyang nga mga local government. Kaga subong man ang mga resulta kag mga positibo nga na-infect sang coronavirus. Amo na ang mga kaundan. So meaning, aware ang mga tao, mga Pinoy sa posible nga magkalatabo. Kung kita ang magkumpiyansa kang magpabaya sa aton sini nga kaugalingon. No? I see. Isa daw kuno sa mga ginakonsiderar nga gin-move, no? Ang klase from August 24 to October 5. Tungod nga may mga hingyo kuno ang pipila. Lagi na lantaw nga bag-o mag-umpisa gid ang klase dapat ang safety sa aton sini nga mga estudyante yara gid. Sige, thank you sa nag-text diri sa aton ha. Salamat gid. Pero hindi pa to ang tumpak gid, no? Hindi pa to ang amo gid nga rason. Medyo haom-haom lang to. Kaya naghambal man sa siling niya, ari kwan lang ni. Ang siling niya, akon lang ni kag nabatian ko. Pero basic ko may ara pa madalom nga mga rason ang DepEd nga ang agin move ang klase sa October 5. Okay Okay, wala man tasing may mahimo kay imo man na. No? Pero thank you very much sa pag-share mo. Kaya naman kot biko kay na kung ano ay han ang rason, no. Kaya ra naghatag sa sang iya sining opinion. Pasalamatan nato na. Alright, oras naton mayara kita 56 minutos na. Makaligan ang tagna nga alas 7 diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton palatuntunan special coverage in COVID-19.
Dali lamang ninyo mabatian sa GNN FM 94.1 GNN FM. Sa payaw Ugaling kung ikaw hidlawo. So bago kita magpadayon kag sa dugang naton nga mga impormasyon kag balita, ato na nay pamatian ang aton sining nga mga komersyal. Dan Kag sa aton sining nga pagpanumbalik, padayon kita until 9 o'clock subong aga. Standby. bisan tubig di magbalon. Galing kung ikaw uhawon. Sa dalan We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 17 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Sorelia Medical Maternity Clinic and Hospital is glad to inform you that CT Scan, Eye Center, and Hemodialysis Center is now open. Sorelia Medical Maternity Clinic and Hospital offers Eye Center. Eye Center with all the equipment needed for your eye care, from optical to ophthalmological, and to our high-tech operating room with face emulsification and laser machines. Manned by well-trained ophthalmologists with support personnel. Sorelia Medical Maternity Clinic and Hospital also offers CT scan. CT Scan with 16-slice CT scanning for clear image rendition. Tie up with De La Salle University. Online result with Telerod system. Sorelia Medical Maternity Clinic and Hospital also offers Hemodialysis Center. Hemodialysis with top-of-the-line machines manned by well-trained and top-caliber personnel. Headed by top nephrology specialists in the area. Backed up by the most efficient support care of Fresenius. Assured of the best quality service. Rigid quality control. Quadruple bypass for our water system, giving the safest water supply for hemodialysis. Sorelia Medical Maternity Clinic and Hospital is happy to serve you and looking forward for your inquiries. For more information, come and visit OPD department and they are more than happy to help and assist you. Sorelia Medical Maternity Clinic and Hospital is located at National Highway Sibsib, Tulunan, Cotabato. Ang kanyang mumunting tinig na kinasasabikan mong marinig. Ang malambing at maamo niyang mukha na nagbibigay sa puso ng payapa. Ang buhay niyang ipinagkaloob mo, masisilayan niya ang makulay na mundo. Mama! Mama! Papa! 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 Kasama mo
mo ang Cerilia Medical Maternity Clinic and Hospital. Andito na sa bayan ng Tulunan ang magiging kaagapay at makakasama mong tunay. Sa lahat ng mga nanay na magbibigay buhay na hindi pa alam kung saan tutungo, ang bahay paanakan ng Cerilia Hospital ay bukas at handang magserbisyo. Tama po ang narinig nyo. Bahay paanakan. Andito na sa bayan ng Tulunan. Bawat ibinibigay na buhay ay mahalaga. Cerilia Hospital, bahay paanakan, sasamahan ka. Cerilia Medical Maternity Clinic and Hospital, located at National Highway Sibsib, Tulunan, Cotabato. Isang magandang balita. Tama po ang narinig ninyo. Magandang balita para sa pinaigi at pinagandang serbisyo at dahil na rin yan sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa serbisyong medikal, inihahandog ng Cerilia Medical Maternity Clinic and Hospital ang CT Scan, Eye Center at Hemodialysis Center Na pinangungunahan ng mga rehistrado at ekspertong medical staff para sa mas maayos at kaaya-ayang paglilingkod para sa inyong mga medikal na pangangailangan. Para sa karagdagang impormasyon, huwag mag-atubiling magtanong at magtungo sa OPD department at sila po ay malugod na tutugon sa inyong mga katanungan. Ang Cerilia Medical Maternity Clinic and Hospital ay matatagpuan sa National Highway Sibsib, Tulunan, Cotabato. Para sa aton mga senior citizen kag iban pa nga kwalipikado nga mga pasyente, luyag ipahibalo sang Cerilia Medical and Maternity Clinic and Hospital Management nga ang cataract pre-screening kag cataract surgery nagapadayon Lunes hasta Biyernes kag Domingo. Mag-adto lang sa outpatient department sang SMMC Hospital kag pangitaon sila Mercy, Maymay, Ann o si Milot. Madamo gid nga salamat. Ari na sa Tulunan ang Cerilia Apiliado Optical Clinic and Laboratory. Madamo kamo sang pilian sa mga eyeglasses nga bago nga bo. May araman sila computerized eye checkup. Ang Cerilia Apiliado Optical Clinic and Laboratory makita sa SMMC Hospital, Sibsib, Tulunan, Cotabato. Text or call sa 0921-21-85998. Pangitaan lamang si Dr. Belly Cerilia Apiliado, Contologist Optometrist. Announcing the opening of Cerilia Hospital Dental Clinic. Services available: bunot sa ngipon, pasta, dentures or postizo, cleaning and jacket crowns. Just see Doc Neva Paciente Granada, Doctor of Dental Medicine. And soon to serve you, orthodontic services by Doc Lady Zara Cerilia Usano, Doctor of Dental Medicine, orthodontists. Ginapahibalo sa tanan nga may ara pagahimuon nga surgical outreach ang SMMC Hospital. Ini amo ang operasyon bukol kag surgical consultation. Kada adlaw sang Martes kag ang screening kada Biyernes, Domingo kag Lunes. Diri lamang sa SMMC Hospital, National Highway, Sibsib, Tulunan, Cotabato. Magpalista na sa outpatient department sang SMMC Hospital. Pangitaa lang si Flory, Mercy or Lady. Madamo gid nga salamat. Alam ba natin na ang hindi pagkakaroon ng maayos na kubeta ay nagiging sanhi ng maraming sakit na maaring makuha sa ating kapaligiran? Ang dumi ng tao ay nagtataglay ng mga mikrobyo na kung tawagin ay E. coli na nagdudulot ng sakit na diarrhea. Ang pagdudumi sa kung saan-saan ay maaring isang dahilan upang ang dumi ay mapunta sa ating kamay at mahalo sa ating kinakain. Maaari nitong dapuan ng langaw at dumapo ito sa ating mga pagkain. Ito rin ay nagiging sanhi upang ang ating pinagkukuhanan ng inumang tubig ay mahaluan ng mikrobyo at magdulot sa atin ng sakit. Upang maiwasan ang pagkakasakit na sanhi ng maruming paligid o galiing pakuluan ng 3 minuto ang inuming tubig kung hindi tiyak ang kalidad na to. Maghugas ng kamay gamit ang malinis na tubig at sabon pagkatapos gumamit ng kubeta at bago kumain. Takpan ng maayos ang mga pagkain at sikaping magkaroon ng maayos na kubeta sa loob o malapit sa bahay. Isang mahalagang paalala hatid sa inyo ng Rural Health Unit of Tulunan, a single drop for safe water, UNICEF at ng himpilang ito.
Edita Demesilio po, usa ka teacher. Ang mamahimong maestra, usa ka dakong garbo. Modelo ta sa mga mata sa mga kabataan. Dili lang sa mga leksyon, kundi pati na pud sa kung giunsa nato pagatiman nga atong panglawas. Maong dapat ihinsog ta pirmi, pinaagi sa pagkaon o masustansyadong pagkaon o kanunayong pag-ehersisyo. Ginom pud kog MX3, low sodium, cholesterol ug fat-free. Ang MX3, modelo pud nako aron makabaton og mahinsog na panglawas. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng florera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulot. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-Aksyon Barangay kontra dengue. Isang mahalagang paalala hatid sa inyo ng Rural Health Unit of Tulunan, a single drop for safe water, UNICEF at ng himpilang ito. Family's Brand Sardines. Para sa akin, siguradong sariwa dahil huli na sariling mga barko. Malinis ang paggagawa, modern canning technology ang gamit. Family's Brand Sardines lang. For me and my family. Sariwang sarap for everyone. This portion is brought to you by Machora Enterprises, maker and distributor of top spot quality kitchenware, caldero, kalaha, kawali of all sizes. Machora Enterprises is located at Tawan-Tawan Lang, Cotabato, owned and managed by Engineer Raul Reales. Congrats mo rin, Carmen! Buntis na jud ka. Ano sa sekreto ni mo? Why sekreto mare? Ni adto mi sa Fertility Care Center. Dito na ko nasayran ang solusyon sa akong problema. Aduna sila mga serbisyo sama sa semen analysis, pag-examine sa fallopian tube kung barado, ug ang pinakabagong in vitro fertilization o IVF, ang pinakaunang IVF facility sa Davao ug sa tibuok Mindanao. Kung interesado ka mare, tawagi sila sa 305-1163 ug pangitaa si Ma'am Ann. 305-1163? Oo mare, 305-1163. Unsa pay imong ginahula, tawag na. Sige mare. Bisitaha ang Fertility Care Center Davao na nahimutang sa ground floor, BWC Building, Brokenshire Hospital, Madapo, Davao City. O tawagi sila sa 305-1163. Adunay libreng konsultasyon matag-unang Sabado sa bulan. Dali na, pagpalistan na. Ang Polycystic Ovary Syndrome, isang problemang pangkalusugan ng mga kababaihan. Si Riza Esteves, merong PCOS o Polycystic Ovary Syndrome. Ating pakinggan. Meron akong polycystic ovary. Right side ko nakita ng OB. Sabi, pagka hindi siya naagapan, naging cancer siya. Sira po talaga yung menstruation ko. Dalaga pa lang ako, gano'n na ako. Tapos, sumasakit po yung tagiliran ko, nararamdaman ko. Nung pag-take ko po, Panyawan capsule, mga ilang araw yung nagkaroon na po ako menstruation. Lumabas sa akin yung mga maruruming dugo, maiitim. Nag-normal na po yung menstruation ko. Lahat ng maruming dugo na ilabas. Abangan ang susunod pang kabanata sa buhay ni Ma'am Riza Esteves, natulungan ng SED Panyawan. Unsa ang COVID-19? Ang COVID-19 mo ang bagong klase sa sakit kini makatakod nga sakit nga hinungdan sa bagong diskubre nga coronavirus. Ang forma sa virus mura og tennis ball na ay mga spikes ug dali kini nga modikit sa baga sa tao. Ingon sa World Health Organization, ang opisyal nga pangalan sa sakit mao ang COVID-19. Co para sa corona, V para sa virus, D para sa disease ug 19 nabuti pasabot 2019 ang tuig diin na diskubre ang mao sakit. Ang mga simptomas sa COVID-19 mao ang pag-ubo, sipon, hilanat ug ang paglisod sa paginhawa. Aron maproteksyonan ang kaugalingon, himua ang mga musunod. Pirmi nga paghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Tabunan ang baba ug ilong pag muubo gamit ang tisyo ug hugasan ang kamot. Siguraduhon nga limpyo ug tama ang pagluto sa pagkaon. Inom og 8 ka baso sa tubig o mas daghan pa. Paghimo sa physical distancing o pagdistansya og 1 ka metro sa ubang tao. Pagsulob og face mask ug likayan sa pagunay pirmi sa naong, mata ug ilong. Timan-i, proteksyon nagsugod sa kaugalingon. Protektahan nato ang kaugalingon. Protektahan ang komunidad. Kita ang mutabang sa pag-undang sa pagkuyanap sa COVID-19. Batukan ang hulga sa COVID-19. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum gikan sa Rural Health Unit of Tulunan, a single drop for safe water, UNICEF ug kining istasyon. Si Riza Esteves nagkaroon ng Polycystic Ovary Syndrome. Salamat sa Panginoon. Binayaan na po uli kami ng kakaroon na po uli kami ng baby. Dahil po sa pag-take ko ng Panyawan capsule, natulungan niya ako na wala yung nararamdaman kong sakit sa mattress ko, yung bukod. Nagpapasalamat ako sa Panginoon.
Kasi sa totoo lang po talaga, matagal ko talagang iniintay yung sakit kong yun. Ano pa lang po ako, since 14 years old pa lang po ako, nagkaroon na ako ng ganun. Sabi ng doktor sa akin, biyaya ng Panginoon, nagkaroon ka ng anak sa case mong ganyan. Hirap ka magkaroon ng anak. Abangan pa ang dagdag na kabanata sa buhay ni Riza Esteves na tulungan ng Seth Panyawan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DJ Cute Michaela's Perfume Shop, your one-stop shop perfume depot inspired by most popular brands of perfumes. They have Hugo Boss, Lacoste, CK1 Shop, Victoria's Secret, Fahrenheit by Christian Dior, Chanel No. 5, Versace, and many others. Cute Michaela's Perfume Shop accepts dealers and resellers. Bumango ka na, kumikita ka pa. Visit their FB page, DJ Michaela Scents, or contact 0951-4094-041. Unsa ang COVID-19? Ang COVID-19 mo ang bagong klase sa sakit kini makatakod nga sakit nga hinungdan sa bagong diskubre nga coronavirus. Ang porma sa virus mura og tennis ball na ay mga spikes ug dali kini nga modikit sa baga sa tao. Ingon sa World Health Organization, ang opisyal nga pangalan sa sakit mao ang COVID-19. Co para sa corona, V para sa virus, D para sa disease ug 19 nabuti pasabot 2019 ang tuig diin na diskubre ang mao sakit. Ang mga simptomas sa COVID-19 mao ang pag-ubo, sipon, hilanat ug ang paglisod sa paginhawa aron maproteksyonan ang kaugalingon himua ang mga musunod. Pirmi nga paghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig, tabunan ang baba ug ilong pag muubo gamit ang tisyo ug hugasan ang kamot, siguraduhon nga limpyo ug tama ang pagluto sa pagkaon, inom og 8 ka baso sa tubig o mas daghan pa, paghimo sa physical distancing o pagdistansya og 1 ka metro sa ubang tao, pagsulob og face mask ug likayan sa pagunay permi sa naong, mata ug ilong. Timan-i, proteksyon nagsugod sa kaugalingon. Protektahan nato ang kaugalingon. Protektahan ang komunidad. Kita ang mutabang sa pag-undang sa pagkuyanap sa COVID-19. Batukan ang hulga sa COVID-19. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum gikan sa Rural Health Unit of Tulunan, a single drop for safe water, UNICEF ug kining istasyon. Susana Gamoni, Labandera. Sa kahago ug kakugin ako, nakahuman ang duha nako ka anak sa Culinary Arts at Marine Engineering. Mga gasa sila sa Diyos nako. Ako na lang sa balay. Padayon og laba, kapoy gihapon. Gusto nako himsog bisan sa pagkaon. Nag-MX pod ko kada adlaw. Ang MX3 mura ginabasa nako Biblia. Makawalag kapoy. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam ba natin na ang hindi pagkakaroon ng maayos na kubeta ay nagiging sanhi ng maraming sakit na maaring makuha sa ating kapaligiran? Ang dumi ng tao ay nagtataglay ng mga mikrobyo na kung tawagin ay E. coli na nagdudulot ng sakit na diarrhea. Ang pagdudumi sa kung saan-saan ay maaring isang dahilan upang ang dumi ay mapunta sa ating kamay at mahalo sa ating kinakain. Maaari nitong dapuan ng langaw at dumapo ito sa ating mga pagkain. Ito rin ay nagiging sanhi upang ang ating pinagkukuhanan ng inumang tubig ay mahaluan ng mikrobyo at magdulot sa atin ng sakit. Upang maiwasan ang pagkakasakit na sanhi ng maruming paligid o galiing pakuluan ng 3 minuto ang inuming tubig kung hindi tiyak ang kalidad na to. Maghugas ng kamay gamit ang malinis na tubig at sabon pagkatapos gumamit ng kubeta at bago kumain. Takpan ng maayos ang mga pagkain at sikaping magkaroon ng maayos na kubeta sa loob o malapit sa bahay. Isang mahalagang paalala hatid sa inyo ng Rural Health Unit of Tulunan, a single drop for safe water, UNICEF at ng himpilang ito. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Eye Center ng Surilia Medical Maternity Clinic and Hospital. Surilia Medical Maternity Clinic and Hospital is glad to inform you that CT Scan, Eye Center, and Hemodialysis Center is now open. Surilia Medical Maternity Clinic and Hospital offers Eye Center. Eye Center with all the equipment needed for your eye care, from optical to ophthalmological, and to our high-tech operating room with face emulsification and laser machines. Manned by well-trained ophthalmologists with support personnel. Surilia
Medical Maternity Clinic and Hospital also offers CT scan. CT scan with 16 slice CT scanning for clear image rendition. Tie up with the LaSalle University. Online result with Telerod system. Cerelia Medical Maternity Clinic and Hospital also offers hemodialysis center. Hemodialysis with top-of-the-line machines manned by well-trained and top-caliber personnel. Headed by top nephrology specialists in the area. Backed up by the most efficient support care of Fresenius. Assured of the best quality service. Rigid quality control. Quadruple bypass for our water system, giving the safest water supply for hemodialysis. Cerelia Medical Maternity Clinic and Hospital is happy to serve you and looking forward for your inquiries. For more information, come and visit OPD department and they are more than happy to help and assist you. Cerelia Medical Maternity Clinic and Hospital is located at National Highway Sibsib, Tulunan, Cotabato. Okay, balik kita sa aton sini kapag pangalangad oras naton may arang kita 16 minutos na makaligid ang tagna nga alas 8. Diri sa second and final portion sa aton palatuntunan special coverage on COVID-19. So mayara na kita nga mga updates may kangtanan sa aton sini nga pagsubaybay sa mga numero sa mga infected sa coronavirus o COVID-19 pandemic. Hindi lamang diri sa aton sini pungsod sa Pilipinas kundi worldwide. Ari sumongo ang aton sini nga updates may kangtanan sa COVID-19 diri sa banwa sang tulunan. As of August 16, 2020, 6 p.m. Suspect 0, probable 0, confirmed 2. Naka-recover ang isa kag sa Minapan Clustered Quarantine Facility naton may ara nga naka-quarantine nga 8. Barangay Quarantine Facility 87, Home Quarantine 47. Kag may ara nga total na number nga naka-quarantine subong 122 kabilog, no? Kag subong man 69 ang mga nahalin sa high-risk areas. So may ara nga 608 ang nakakumpleto sang 14-day quarantine. Ini ang diri sa aton sa banwa sang tulunan kag karon tugay-tugay makaupod na naton si Mr. Dennis Ortizo. Ang mangin bisita naton subong adlaw. Samtang sa pihak naman nga bahin ang updates naman sang COVID-19 in the Philippines. Confirmed cases nagalamatay kag mga naka-recover. Oy makahalaw-hawa. Hindi lang purmero nga panahon nga may ara nga nakalabot sa sobra 30,000 nga mga naka-recover. Kasulod sang 24 hours sa report sang aton sining DOH as of August 16, 2020, ang mga bag-o nga mga kaso na dugang confirmed cases 3,420. Mayara na nga total nga 161,253. Samtang nagakasubo kita gina-extend naton ang condolences sa mga bag-o naman nga nadugang nga mga nagkalamatay sa 65 gid, no? Kag mayara na ka suma total nga 2,665 ka mga nagkalamatay sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Sa mga naka-recover naman, first time nga natala nga 40,000 gid. No, ang naka-recover sa 24 hours nga na-report sa aton sini nga DOH sa kaso sa COVID-19 pandemic in the Philippines. So kahapon nga report nila 40,397 ang mga bag-o nga naka-recover kag may ara ini nga natala nga 112,586. Galagsanay na sila sa mga confirmed cases kontra sa mga naka-recover. Kumparar mo sa record sang Indonesia, nagapanguna tuod kita no sa kaso sang COVID-19 pero 2,665 lang
No, ang nagkalamatay sa aton kag damo ang naka-recover. Samantala, angasan naton ang record sa Indonesia pero damo ang mga nagkalamatay sa ila. No, mo nang isa sa mga explanation. So that's why suno pa sa aton sining DOH kung ikumparar sa Southeast Asia sa mga nagkalamatay number 1 gihapon ang Indonesia. Pero sa mga confirmed cases, no, number 1 kita. Kaya sobra kita 161,253. Samtang sabniak naman gabahin, diretso kita diri sa sa update naman global COVID-19 update. Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Research Center as of August 17 subong lang ni alas 7:27 sang aga sa bilog nga kalibutan may ara na nga 21,590,578 ang total cases global. Samtang nakalabot naman sa 773,649 ang total nga nagkalamatay global. So ang naka-recover 13,593,678 ang mga naka-recover sa bilog at recoveries global. Samtang global top 10 countries with highest cases, nagapanguna gihapon ang US na may ara nga 5,401,167. Brazil 3,340,197. Ang India 2,589,682. Samtang ang Russia 719. Ang South Africa 587,345. Ang Peru 525,803. Mexico 517,714. Samtang ang Colombia 456,689. Ang Chile may natala nga 385,946. Kag ang katapusan namo ang Iran nga 343,203. So amo na no ang resulta kag updates sang aton sining mga kapungsuran sa bilog nga kalibutan na may mga taas nga kaso sa COVID-19 pandemic. So, ara na nga aton sining updates sa aton sining nga mga tagpalamati. Hindi na kita magdugay na. Kaga sa sining nga mga tinion aton na nga i-welcome ang aton sining nga bisita diri sa aton sining nga pagpangalagad special coverage on COVID-19. Ari ang microphone si Sir no. Ari okay. So welcome naton ang aton sining nga bisita si Mr. Dennis Ortiz, so ang focal person sang local school board diri sa aton Banwa sang Tulunan sa local government unit naton. Samtang oras naton 23 minutos na makaligan ang tak ng alas 8. So this time we welcome na naton sa aton sining nga pagpangalagad si Sir Dennis Ortiz. So sir, good morning. Pakigamit lang ng isa ka microphone. Hello sir, good morning. So good morning, partner Ontoy. Okay. Hello and din morning dapit ni. sa tanan. No? Dahil lagi sir, dahil lang. Din dapit ang sining nga microphone sir. Mo ni. Sige sir, welcome. Okay. So sa liwat, good morning and thank you aton partner nga Ontoy no? Sa aton pagpangalagad subong nga aga. So I would like to say hello sa tanan nagapamati labi na gid sang aton lokal nga officials no, sa Mayor Pip, Vice Mao kag members sang 18 sang Udang Bayan. Kag aton nga mga nagapamati, mga school heads, school supervisors, aton mga partners sa education, aton mga parents and other stakeholders. Okay. So mas maayo nga ara kagid sir no para nga ma-update ang aton sining nga mga tagpalamati sa original nga schedule sang DepEd. Pitek sentas lain ang ila sa decision from the original schedule August 24, 2020 gi-reschedule gin-move sa October 5 no? October 5 2020. So bilang backgrounder sa aton sining nga mga tagpalamati, ano gidayang rason? COVID-19 pandemic ang rason or hindi pa preparado ang DepEd tungod madamo pa sang dapat nga i-comply kag dapat hatagan sang solusyon ng mga problema nga nagaturuhaw sa hindi regular nga system sang aton sini nga education, of course blended learning at the same time may mga home base no kaga ang isa sa mga ginayunan dito amo ang modules no nga sistema
So ano ang pinaka-update sini sir bago ta magpadalman ang aton sining pag-interview subong live diri sa GNN FM. Okay. So ang mga rason no, damo rason ontoy no nga gin postpone from June 24 August 24 karon na October 5 no. Una, because of the COVID-19 no, hindi pa nato na contain. Ikadua, because of the lack of preparations no. Kay we fell short of our preparation because diri sa tulunan na desisyonan nga ang aton nga modalities nga pag-aadaptaron is home-based and modular. So before mag-start off ang aton nga klase, kinahanglan ready na ang mga modules, no? So dapat naka-print out na, no? So ang mga aton mga bond papers kinahanglan ready na. So nakit-an didto no sa according to their assessment and evaluation nga hindi pa ready, hindi pa enough no ang preparation sa pagsugod karon no. So gin-admitar gid man sang taga-DepEd. Kung way man gid-admitar pero realidad. Kumbaga implicit, no? Implicit. Not necessarily admitted pero klaro no the reason why ginaton nga gin pa extend. Ang rason diri wala man kita simbay ginabasol kundi realidad nga ang Departamento sa Edukasyon unprepared sa gin schedule nga August 24 sa pag-start sang klase. Yes, no. Hindi pa ready because above all the DepEd and we local officials cannot, no? We cannot sacrifice the safety of our children, our students. No? Hindi nato pwede sakripisyo, no? Nga aton mga seguridad sa aton kabataan kay hinali, gali, no? Mag-abot ang virus or makatakod. So dako gid nga problema. So balik kita diri sa first consideration nga ang gin-reschedule ang opening of classes sa October 5. Ang aton sini nga mga district supervisors sa Banwasang Tulunan sang Department of Education nag-connect sa inyo just because nga kulang ang ila sini nga mga ano tawag sini materials sa para sa modalities o sa modular home-based learning sang aton nga mga kabataan. Tama na untoy no, partner nga untoy tungod kay subong ari ko para ipaklaro ko no, kay may mga istorya nga may naga-solicit nga mga teachers sa bond paper no. Gusto naman ipaklaro nga sa aton lokal nga paggobyerno mayara kita budget. Una sa Special Education Fund no. Amo ni siya ang share sa aton banwa sa real property taxes no. That is 1%. Karon partner nga untoy sa SEF nga tawag nga Special Education Fund may ara kita gin-realign no paagi sa resolution sang local school board may gin-realign kita nga budget no para dira sa aton mga printing materials, mga risograph machine no, aton laptop, desktop no amounting to 1,260,000. Dako kayo. Kag enough nga pundo para sa sabat sa mga problema sa aton nga mga eskwelahan pampubliko sa tulunan. Mayari ko karon kopya partner ontoy no sa purchase request no. Ang purchase request amo ni ang first step sa aton procurement process no. Sige sir. Kung okay sa imo. Okay sir. Okay. Ako ni isa-isay no. So una diri sa aton mga printers no, may klase-klase ka printer, laptop, desktop amounting to 208,400. Pila ka eskwelahan na sir? For various schools ni siya. For all districts ni siya. Apat ka distrito man ta diri. Yes no. So East District, North, South kag Secondary District no. Sunod, may ara kita diri office supplies. So this will include ato mga bond paper, mga ink, mga ballpen, mga tanan nga klase no, mga external storage device no, mga binding ring, fastener, internet load, pentel pen, laminator. Equivalent to 211,600. So halos wala na galigid sang itapal nga aton nga mga manunudlo sila pagbakal sang mga pareha sila nga mga school supplies no kay ti ara well provided na sa aton local government unit. Meaning di na sila magproblema. For the meantime, so sa start off na to, hindi sila magproblema no. Pero sa lahutay no, ang aton manggod ginatanaw manggod untoy kay ginaka-istorya ko man ang mga school heads. Kuna sir, daw hindi kita ka-sustain no kay mantakin mo paring untoy. Sa isa ka subject lang no,
grabe ang pagprint sang materials, no? So, sa isa ka semana, i-print nila, i-distribute. After sina, i-collect, mag-print na po liwat, no? Isa lang to ka subject ha. Considering nga damo nga subjects, no? Sa isa ka school. May math, may statistics, Halos, no? science, English, ano pa, Filipino, araling Palipunan, damo pa, no? So, damo siya. More or less, na hasta sa hand washing, no? Na-address naton. Once nga, may resogrip machine kita diri, tawag ka partner. So, sa di na office-based siya nga supply. Ang resograp machine, nga unit. Sa SAF, Japonin na siya, ang charging, no? Pero sa di na siya, sir? Para sa Tulunan South District, 95,000. Tulunan North District, 95,000. Sa Tulunan National High School, ang ilang resograph machine kay heavy duty man that is amounting to 195,000. Oh, so ang risograph machine, amo na siya ang gamiton sang aton nga mga distrito Yes. para nga i-reproduce ang mga modular materials. Yes, mga learning materials. Learning materials. Okay. So, ang risograph machine, paspas na siya, partner Ontoy, no? Pag manual lang galing siya. Oh. Digital naman Digital nakaroon, na. no? High-tech na. Okay, okay. So, ang 1 million plus nga pundo halin sa 1% sang aton sining taxes, real property taxes. Sa SAF na. SAF. Intended for whole year na ang pundo yes, na. intended. So, hindi siya Gin-realign na siya, partner nga Ontoy, tungod kay, supposedly, ang amoy ni nga budget, para na siya sa participation, no? Sa sports and athletics development, no? Congressional district meet, provincial district meet, Kalibungan Festival. Tungod sa COVID-19, why na dayon bawal ang participation, so, no? Atong nga mga programa ginpunduhan to, so wala madayon realign para kag sa mga materials, no, para ma-address naton ang gap. Dugan ko lang sa aton FAME PIPS, no, ang Free Access and Mandatory Education Program to increase participation in schools, no. May ara kita gyapon partner Ontoy nga gin-realign, no. Ari gin-realign naton tungod kay ang matag school, may ara sila nga participation, gyapon nga gin budget. Karon, hayway man gyapon na dayon, gin-realign gyapon into printing materials. No? Equivalent to, tanawin ko, no? 1,331,114 pesos. Sa FAME PIPS ina nga programa, no? From the GAD budget. No? So, yung programa ni Mayor. So, bali, maluwas sa 1% sa ESF naton, may FAME PIPS funds pagid. Yes. So, 1.2, 1,260,000 sa FAME, sa SAF. Sa FAME PIPS, meron kita 1,311,000. 114. So, duha siya ang source of funds nga kuhaan. Okay. Kung tagaan mo ko sang panahon, sige, sir. Aton dyan subong. Aton subong, no? So, para ma-grasp nyo lang, no, ang mga baraklon gyapon. Okay. More or less para siya po, no, may resograph machine kita, charge sa FAME PIPS, 377,329. Okay. May ara kita nga printers, klase-klase ni, no? Oo. Makusog na yung mga printer, no? I mean, paspas ni siya, printer workforce. Total of 178,300. Okay. Meron kita nga automatic hand washing facility, 42,500. Meron kita nga thermal scanner, no? Because bisan way natin ginapabalik ang mga kabataan, ang mga teachers, nagabalik gihapon. So kada eskwelahan may ara na hand washing ang atong nag-identify lang na school na nag-request. Ang thermal scanner sa TNHS. Okay. Sige, sir. And then water source, kay kinanglan nila sang water source sa TNHS 85,000. And then, meron kita nga office supplies, no, mga ink ni siya, mga bond paper, 31,210. Okay. Ara kita request for television. Kay part gihapon na siya? Yes. Sa blended learning? Yes. Sa ilang AM radio, no, AM, FM radio. Okay, para mamati. Basi kung madayon man na diri sa GN. So, total of 71,500. So ano ang per classroom ang AM and FM transistor radio? Actually, ang nag-request na kagawa partner Ontoy, ang J. Baynosa. Medyo malayo-layo sila mo.
So it could be siguro gamiton nila no para Tama na. magamit sa mga Oo, bata. tama Mamati na. lang sila doon sa portable radio. Tama na. Makatuon na sila. Correct. Okay. Okay. And then another office supplies under Sagad sa Fame Pips program 124,075 pesos. And then office supplies 360,000 no. Sa secondary school siya no. Ang 360,000 nga office supplies. Ang 124,075 sa East District. No. So kada distrito may ara May ara. nga mga office May supplies. support, gid by support. May Ang support, aton sining LGU. Oh. It so happen lang ang aton nga proseso no kay we are subject to syempre auditing rules no. Ginasunod gid ang ginasunod proseso nato ang sa proseso, government no? transaction. Kaya ang pagpasa nila kagawad Ontoy, partner Ontoy, hindi parehas ang presyo no. So para ma-correct namon gid-isa-isa namon gid. I-uniform ang price para pag butang diri sa PPMP itong Project Plan Management Procurement Program. Isa na no para mas madali. So by the time mapirmahan ni Mayor ni mag-go na ni normal process. Oo, kaya ti-approve naman sa Sangguniang So, Bayan timing gi-reset sa October 5, hopefully by first week or second week of September, ma-procure na nito na. Ready na ang ating very school. good. No? Oo, very good. So kung may pagkukulang man siguro, mag-ambag-ambag na lang. Amo ito sila nila, nga nung nag-solicit sila, nga may ara man kita nga pondo. Siguro, paniga na lang. Oh, pero tuod gid may nag-solicit sila. Kung may mga pipila Sa din nag-solicit. sila nag-solicit sir sa mga pribado nga tao or sa mga elected municipal officials. Mga officials man, no? Kag may mga private man yung mga friends. No? Pero hindi man natin sila mabasol kay ilang man iyang inisyatibo. In preparation kung halimbawa maantala. Yes. No, ang bulig halin sa gobyerno Correct. national at the same time ginaproseso ang bulig nga pundo halin sa aton LGU. Correct. Oo. So wala na to, wala na dayon tong isulisit ay kay kung mga nag leveling off na kamo nga may mga pundo ang aton sining nga mga distrito sa Banwas ng Tulunan sa Departamento sang Edukasyon sir. Wala na dayon tong ilang ano. May nagasulisit pagyapon. May gyapon sulisit. Pero sige lang. Sige lang. Kay inisyatibo Manila na. Okay. Kaya ang pinakabudlay abi sa una nga mga panahon sang wala pa ang pandemic, school based sila mo. Karon yan nagapang-adto na sa barangay-barangay, imaginon mo na nga kada semana monitoron mo yung mga estudyante sa barangay pa. Correct, no? Wala man problema sa solicitation because it is voluntary and I know that is because of good faith, no? Kag sa part sang mga naga-volunteer nga nagahatag sang bulig, wala man asang problema. Correct. Oh, kay makita mo man ang naga-solicit. Correct. No? So all in all, partner Ontoy, sa SCF 1.2, 1,260,000. Sa Fame Pips 1,311,000, more or less no? Mga 2 million. 2.5 million. So hindi ang bulig sang lokal nga gobyerno. So hindi na siya basta-basta. Yes. Kung hindi kin man makalaho tayo the whole year, pero sa pamatsag ko sir kung mag-start sa October 5 ang klase, October, November, December, January, sa next year may pundo naman na. Yes. Di ba? And then we will cross the bridge when we get there. Importante nga kita sa gobyerno, sa DepEd, no, nagabuligay, no, tambayayong, agad ma-address naton ang gap. No, kikita naton karon kay we have decided to adopt the modular modality and home-based. So buligan naton nga ma-address kay whether we like it or not, kinahanglan sa aton kabataan nga makatuon, they have to move, no? Para next year maka-move sila. It's not a question of quality education. Kay tanan sa kalibutan, apektado tanan, no? Ang importante nga school year 2020, 2021 mapursige na. Correct. Kay subong way sing quality education sa bilog nga kalibutan. Wala. You cannot find really kagang quality iban education. gani siguro matsag ko do hindi pa interesado nga magpa-enroll para particular tong mga gilikanan nga medyo nakulbaan no sa coronavirus COVID-19 no. So apektado gid siya. Pero so far diri sa aton ang advokasya kag nangin panawagan sang aton sini nga mga school heads nga kinanglan i-enroll ang ila sa mga kabataan. Sa inyo sir, ano ang nakita ninyo? Naglampas sila sa projection nila nga enrollees sa mga public schools nato, secondary kag elementary and secondary levels? Generally speaking, ang enrollment no naglampas. No? Okay.
May pipila nga stay put, status quo. May pipila nga nag-down gamay. Pero normal na. Normal na siya. Oo. Pero kadamuan, naglampas gid tungod kay katong mga nag-eskwela sa malayo, labi na sa private school, the parents decided nga diri na lang sa lokal. No? So, most probably sa public nila pa-enroll. So, the reason why nga there is a little increase sa aton enrollment. Kaya katong mga sa iban nga probinsya, sa iban nga makabanuhan, like for example sa Maguindanao, kaya ang Dato Paglas, part sang ilang mga estudyante sa high school diri nag-eskwela sa Tulunan or Sipsip. So why dito sa nagpursige nga nagpa-enroll diri dito sa ila. No, so amo lang isa sa mga balasihan kung nga may pipila ka mga eskwelahan nga public school nga medyo wala na nagbalik tong estudyante nga mo to ang kadamuon sa nag-enroll last year. Correct. Because of practicality, kay maglisod na mag-travel. Correct. Because of mga restrictions, may mga dapat may barrier na, may face mask, may face shield. So mabudlay na. Ti lalo na karon nga ang mga borders sang Sultan Kudarat kag South Cotabato gipang sarana kay may mga local transmission na sila dito. Di ba? So sa part naton gina-istriktuhan ginaton na kay ti simpre di naton na monitor sila. Correct. Isa na sa mga ginakonsiderar. Pero sir, arang mga pundo nga na nagadepende sa pag-follow up sang aton nga mga district supervisor or after nga ma-approve ina i-purchase kag ipanghatag sa ila. So magi-go na aton nga procurement process, So sa amon na nga level, sa amon local school board sa pag-process sa pagpapaspas ini, this will be subjected to regular process. Kay dagko ning amount i-bidding ni siya, para paspas buo ang pag-deliver. Dali kag mahatag dayon kay we feel the need, urgent need of our schools. Correct na. So the soonest time ma-release na ila. Time possible. Kay amo man ang katuyuan sa imo nga office nga mabuligan gid ang aton sini. Pero so far why ka man sing may naobserbahan sa aton nga mga manunudlo nga medyo na discourage tungod sining mga situation subong? Nakita ko daw wala man, kay makita ko sa ila, makita ko sa group chat nila, gina-post nila gabi na, they're burning their midnight candles. So nag-effort din sila, nag-effort sila, mag-print sila sa ilang mga modules. Siguro we have to rise above the occasion. We have to take up the challenge. Nakita sa atong teachers nga dapat, di ba, sabat sila sa among hagit. Precisely. Tungod kay kung hindi nila sabton or hindi sila maningkamot, sino pa? Correct. Diba? Tama na. Sa aspito sang internet connection, sir, why nag-prepare ang aton sining ang imo nga office para sa kung ano nga mga resulta bala kay ti subong pa lang gani nga ang naantala ning aton nga pagkuha sang mga balita tungod nga mahina ang proseso sang internet connection. Nakahatag man pud na sang ideya sa inyo? Actually, may pipila ka school nag-request for internet connection, because bisan kita karon modular or home-based, kinahanglan gyapon nga mag-report sa portal. Tama kay may portal. May portal ang aton DepEd. So, aton school heads, mga maestra, mayroon na sila nga ginasudlan nga portal, just like LIS, itong ilang nga pag-enroll sa mga bata dira sa portal. So kinahanglan mayroon internet connection. So may iban diri nag-request for load, internet load. So amo na siya. Pero sa aton nga modality, hindi gid applicable ang internet connection because hina gid, So kapin pa kung mag-internet connection kita, hindi natin pwede pugson ang magidikanan magbakal sang cellphone, Android, laptop, because it doesn't help. Kaya aton rin nga tinutuyo kung ano ang practical, kano ang applicable para sa aton ginikanan, base sa kapasidad sa aton ginikanan. Correct na. That's why gani naaprubahan ang modules ang modality na tungod nga damo sang mga ginikanan nga hindi maka-afford pagbakal
Ang Android nga cellphone pinakanubo 8,000 mo. Yes. Ang laptop ang pinakanubo 15,000. Oh, mahina pa ng klase. Mahina pa nga klase. Gahigod pa na. Te ano karon ang ano karon ang support, no? Nga ginalantaw naton kung dira pa lang nga daan sa mga material, ano tawag na, mga facility, equipments nga ginakinanglan sa mga estudyante, bugbog na sila. Correct, no. So Damo abi consideration kung mag-online kita classes, no, partner Ontoy. Una, ang imong gadget. Correct. Laptop, imo Android. Ikaduha, ang imong load. Ikatlo, ang internet connection. Internet, ang server. Na loadan mo man pero ay man signal. Correct. Diba? Tama na. So, wala gyapon. You know why, sir? Ang na-appreciate ko sa local government through your office, no? Ang direkta nga kag kusog nga suporta sa ginakinanglan sang aton nga mga public schools, no? Why kuya istorya on behalf sa mga pribado kay ti. Correct. Tuod nga mga pumuluyo man na sila, mga estudyante man na taga diri sa aton, pero lain man siguro ang proseso sa gobyerno sa mga pribado nga eskwelahan, no? Amo lang isa sa mga ginakuan ko ba, ginabiliban ko tungod nga sustainable, no, ang mga pundo nga ginakinanglan sang aton sini nga mga eskwelahan sa apat ka distrito sang DepEd diri sa aton sa Banwasang Tulunan. I hope nga ang sobra 2 million o 2.5 million, no, makalahutay na siya before nga mag-abot ang 2021 kay para nga ma-appeal naman tong kakulangon sang pundo para sa pagpadayon. Correct, no. I believe no tong aton nga initial fund, no, nga butang para sa procurement sa mga needed materials naton, makasustain until December, no. And sa ginhambal mo, partner Ontoy, it is because nga aton lokal nga administrasyon, no, it was their flagship program. It is their flagship program, no. The reason why nga na 10-0, no, nagdaog sila tanan tungod kay ginhatagan nila dako nga duot ang paghatag sa pundo sa edukasyon. Itong itawag nila nga free education. Amo nang ginahabantog nga FAME-PIPS, no, free access and mandatory education program to increase participation in schools, no. So ilan lang gin pa implementar ang ilagin promesa. Okay. No? Kay kung malipatan ang promesa, siyempre ang tao manukot man na later, no? So amo na siya nga natagaan gid sang duot kag pundo because gintagaan sang prioridad. Kay amo manigid ang ginasinggit, no, sang aton. Correct na. May nag-text diri sa aton si Roslyn niya. Halin sa texter number 0466 Sir Ontoy, sir, good morning kay Sir Didis nga Ortizo. Sa niya man nami mandaan na i-internet because it makes the information dissemination faster. Correct. And ang mga teacher maka-collaborate sa kada isa. Kaso lang hina gid kaayo ang internet connection. Signal. No? So it has been a perennial problem, no, partner Ontoy. The reason why nga sa SONA sang aton presidente, Napil. No, naakig siya. Kaya kung hindi nila upgrade sang Globe kag Smart, magsulod ang third telco, no? Correct na. Kag nakita naton sa Asia, even sa whole world, ang aton lang banwa or ang aton pungsod ang mahina sa connection. Kaya dapat, di ba, we become virtual, everything will be accessed in at the tips of your fingers. Di ba sa mga offices sang aton sining national or even local offices sang aton sining gobyerno, may ginahimo sila nga mga virtual conferences. Correct. So mahina pa gani ang connection, no? Dira nagaugtas. Okay lang sa mga mga highly urbanized cities, no? Pero parehas diri sa aton dapat atong mga parehas sang kategorya nga mga munisipyo dito sila dapat mag-focus nga mangin ma-upgrade ang ila sini nga pagserbisyo when it comes sa internet connection. Mayo gani way madayon ang sa survey sang DepEd gusto sa mga ginikanan home base gid sila, no? Kung dimporsige pa siguro tong mga virtual learning siguro to ayawan gid ang aton. Magudlayan kita, no. Kaya aton mga kabataan gani kisa way na pamiliti, di ba? So una pa atong naga-report pa sila.
Too much more, no? Wabaklon mo sang cellphone. Ay kakayahan natong ginikanan. Sir, nanging transparent man ang aton nga mga administrator sa mga public schools naton diri sa Banwasang Tulunan nga for the meantime ikuao lang to anay itong mga aramutan sa PTA kay amo gani na nga gina suportahan sa aton sining LGU ang mga programs nga kinanglan sang pundo halin sa LGU. Correct, no? Actually, gusto ko i-emphasize, ipaklaro ko i-emphasize, partner Ontoy, no? Since this year, ang aton nga budget per student sa high school is 500 no pesos per student. Okay. No? So, i-times mo na sa number of enrollees mo. Just like sa TNHS, no, mga 1,000 plus sila. So, more or less, mga 1.5 million ang ilang budget for FAME PIPs. Sa elementary na pod, ang i-times na pod din mo na siya sa 300 per pupil sa elementary, no? So, kung may 100 ka nga estudyante, nga pupils, times 300, pila na, partner ito, 30,000? 30,000 ang budget mo. Ang 30,000, mag-identify ka sa mga priority needs mo, no? Kung equipment bala or participation sa mga bata. Importante para sa mga bata, not for the teachers. Correct. Now, kaya mo ng amon agreement during the workshop, 300 pesos sa pupils, per pupil, 500 pesos per student. Nag-agree kami nga zero collection. No? Implement na natin ng zero collection. Since this year, until mahuman, no? Ang amo nga programa. No? Kaya, I hope nga mapadayon ni bisan wala na si Mayor. No? So, amo na siyang agreement namon. Kung may nabatian ka mo nga nanukot sa PTA, please make a report sa man office, no? Ipasa diretso sa opisina para ma-call naman ang attention sa aton mga. Amo gani na nga dapat magpakatutuo ang aton nga mga teachers bong. Kagang aton sini ang teacher abi nagarely naman ako ano ang desisyonan sa PTA board or sa kwan sa General Assembly kay the highest lawmaking body ang General Assembly sang PTA. Correct. I hope ang mga opisyal sang PTA hindi anay kamo mag-interest. Naglagay gina-provide man sang aton sini nga LGU ang mga kinahanglanon sa eskwelahan. Correct, no? Then panawagan naton sa mga teachers, mangin specific kita kung may ara kamo nga demand through sa intervention sang PTA. Kay kung gusto gininyo nga para sa estudyante, para sa kaayuhan sang estudyante, pwede man na. Pero gina-discourage kita dapat zero collection ni kita. Correct, sir. zero collection because nakita man good partner Ontoy nga generally ang aton mga ginikanan wasing kakayahan, no. Correct na. Ang aton mga kabataan gani magadto sa school wasing sulod ang tiyan, no. Because we cannot educate our children if their stomachs are empty, no. Their stomachs are grumbling, nagadinaguok. So ano nga pagtulunan ang matunan nila? Tama na. So dapat i-address natin ang very basic, that is to unload the burden from the shoulders of our parents. Nadumduman ko late 2015, no? Amo na siyang advokasya sa aton nga Department of Education para nga madula ang dropouts, suportahan na lang. Yes. Kaya ano anong rason nga hindi makatapos sa isa ka tuig sa pag-eskwela nga kabataan bisan sa elementary high school tungod sa kapigaduhon, tungod sa gutom. Pero sa aton subong na eksperyensyahan ta nga ang dropouts do medyo na eliminate na, no. From 2016, no, for the record, ang aton dropout rate is 8%, no. With the implementation of the FAME PIPs program, karon is 1.14%, no. 2018-19, 1.14%, no. So there is really a mga 7% ang ginubo niya from 8%, no. Hindi man lang tanan gutom ang rason ko nga may dropouts, may mga may mga damo pa other factors. May mga broken families, problem sa home, naamo na siya. Pero most probably mapagamay ang numero sang dropouts. Ano man lang yung sekreto nyo, sir? From 8 down to 1 point something. Tungod kay ginabawal na naton, no, ang pagkolekta, no. So ang ginikanan imbes nga ibayad dito sa mga miscellaneous fees or other nga mga contributions nga unnecessary,
amo pa itong mabalon sang bata. Ipabalo na lang sa kabataan. Bakal ka sudan, bakal ka bugas, agod nga kada adlaw, makahimos, gid kag maka-adto sa eskwelahan ang kabataan. So dugang ko lang, partner Ontoy, kay in terms of transparency, basi malimtan ko. Okay. Ang aton programa, just like karon mag-procure kita sa aton mga equipment, itingbo na dito sa amon opisina. Oo. And then tawagon, magbuhat kami isang program, tawagon ang mga school heads, aton mga supervisors, with our partners, aton mga parents, PTA presidents, para mabalaan nila nga amo gali ini ang ginapanghatag sa aton mga sa aton lokal nga gobyerno, sa local school board, pagi kay mayor, pagi sa local school board. And then sa aton nga PAR katong property acknowledgement receipt, may ginapirmahan turnover report, may ara kita ginapapirmahan dito sa PTA president. Sa una, why na siya? Karon ginapapirmahan naton para mabalaan sang PTA president nga there is an equipment nga gina-receive sang school. Okay. So form of transparency. Yes. Transparency. Oo. Nami na siya Subong na nga sistema sang panahon na ni Mayor, yes. Nga nangin Mayor siya for 6 years. Sa termino niya, way pa man nag 6 years si Mayor, Pero ang support sa education ginsuportahan sang aton nga sangguniang bayan members, Correct. Ang effectivity sang mangin quality education ang aton sining banwasang tulunan. Ang Sir Dennis, ang aton sining DepEd, ano ba ang ila ginahimo quarterly nga mag-report sa inyo office kung ano pa ang mga kakulangon sa eskwelahan when it comes to intervention sang aton sining LGU through your office? We conduct our local school board meeting, Monthly? Regularly. Regularly. Okay. So depende po sa need, kung need nga mag-conduct kita, two times a month, mag-conduct kita. Kung may ginahabol kita nga mga resolution, kung naka-plaster na ang budget, amo na ang pag-follow up natin sa ila. Pag-follow up po sila sa amon. Kung di na, na nga proseso, di na sa status, ang ilang mga papeles. So, I have a direct line and contact to all our school heads. Matipon mo sila dayon? Yes, especially our school supervisors. Sir, may ari ka diri permahan. Sir, paki-follow up tong papeles ko, ana. In short, sa part sang local government unit sa aton banwa, preparado na kag na-accommodate na ang mga budget nga digin tangi-tangi na sa mga luyag nga i-produce kag baklon in support sa aton sining education department. I don't know sa ila. I cannot speak for them, partner Ontoy, pero nabatihan ko kay may undersecretary nagsiling, 9.2 billion ba 'yon? Correct me if I'm wrong. Wala gid ko kaano mayo. Nga gin-download na daw sa matag division ba 'yon? District. I don't know, kay kung hindi man ko kabalo sang ila pod nga protocol, But we hope nga tong ginahambal sang national DepEd mag-abot pod para nga makabulig gihapon sa aton nga mga sa DepEd, because we understand tungod sa pandemya nabudlayan gid ang aton national government kay ang aton nga kwarta halos ubos na. Na-realign na tanan. Na-realign na tanan, So medyo mabudlayan gid sa budget. Pero I hope nga tong ilang pronouncement makaabot man diri, maka-trickle down diri sa aton. So, may nagpasalamat diri si Rose. Sabi niya salamat sa LGU nga may ara nga intervention gid nga ginahimo. Pero ang mag-sustain amo ang gina-anticipate kung ano man ang mahimo sang parents should to support sa LGU sa school. Siguro sa school ni. Well, ang pagbulig partner Ontoy damo nga klase. Pamagi. Kung may mga parents gid man nga arangan, welcome man ang maghatag, mag-donate ban paper, welcome na siya. Pero kung pigado gid, all they can do is to participate sa aton protocol sa aton nga DepEd sa gobyerno, Because sa paghatag sang modules, mag-designate kita sang purok or sa barangay,
Mag-adto dito ang class advisor or subject teacher, no? Example sa English. Ang tanan nga mga estudyante sa amo nga purok mag-meet sa teacher. Maghatag instruction ang teacher, dapat mamati pod ang mga ginikanan, no? Pag-abot nila dito, i-guide nila ilang bata. Pag human, pag Friday, magbalik na po to sila. Kag i-submit, mag-meet na po sila sa subject teacher, agod nga i-collect tong mga modules. So, amo na ang isa pod ka importante, no? Not necessarily a monetary consideration or participation, pero ang ilang pagpartisipar or active, no? Nga pagbulig, pagpartisipar dira sa programa. Makabulig. Kay kung ang aton ginikanan, pabaya lang, no? So, kung hindi nila kwao dito ang module sa iyang bata, hindi gin makaabot ang module sa bata niya, hindi katon. Tama na. Kung magtinamad. Kay proseso naman asubong, hindi pag isalig lang kay sa mga teachers nga magdulong, dapat obligado sila nga magkuha para nga masundan sang kabataan ang ginahisgutan nila pinaagi sa modules. Correct. No, modular systems ang aton sining education or learnings. Sir Dennis, no, may ara ka pa idugang nga mga way ko bala mapamangkot, no, kay parang may ara pa kita 3 minutes na lang, 3 minutes. Okay. No, lang sigurado lang final message. Oo, sige. Hindi ba situod may ara pa kay extend ta kadali, no. So far nahambal ko naman, no. Sa tanan nga pamati, no, labi na sa aton ginikanan because they are very important. Aton school heads, mga teachers, kabalo ko, grabe ang sakripisyo nila, no. Nakita ko naga-print sila gabi, no. Kasi maagahan pa ga-print because they want to ensure nga more or less mahatag yapon ang what is due for our students and pupils, no. I salute all of you. Labi na pyud sa aton nga mabtik nga mayor, aton nga vice mayor, aton nga mga konsyales, no, nga gasuporta gid sa aton nga flagship program, free access and mandatory education program to increase participation in schools or FAME-PIPS, no. Kabalo kita nga during this time of crisis, no, kinahanglan naton mag-unite. Kinahanglan naton mag-collaborate. Kinahanglan naton mag-exert. We will pool our energy, our resources para i-address naton ang mga pandemic. Kay I know nga this is just a trial. Gaagi ni sa kinabuhi naton, it makes us more strong. It makes us stronger persons later. Kay kung ma-overcome naton ni later, kung may mag-abot pa ng mga problema sama sini or more than sini, makayanan gyapon naton. I know, sama sa ginahambal nila nga it takes a village to educate a child. Correct. Meaning, hindi lang lokal nga gobyerno, hindi lang ang taga-DepEd, ang teachers, principal, pero mga parents, no? Dakong role. Dakong role. Other stakeholders, mga NGO, no? May mga other pa nga mga organization dira nga willing mag-donate or magbulig para ma-address naton ang gap. Welcome ta na. Welcome kayo na siya. Partner Ontoy. Welcome ta na. So, I hope and pray nga makaya naton na tanan. Kag I am very optimistic. At the end of the year, at the end of the day, we can rise above this pandemic. Okay, so we hope and pray nga hindi na magdugay ni. Correct. Masolusyonan ang all pandemic. All these things shall pass away. No? Tanan nga butang magagi lang eh. May katapusan na. May katapusan okay, Sir Dennis, salamat ha sa imo sini nga information. Siguro before naman mag-start sa October 5 ang klase, may i-double check kita, no? Not necessarily nga i-invite ka liwat, no, para nga mabalanta kon ano na ang preparation. Kay man nagdugang ang lugway para sa preparasyon sa atong DepEd before mag October 5. And I hope nga because nag-extend kamay, mayara kita lugway, mayara kita enough time para i-ready na gid tanan. Okay, all right. For the time of October 5, everything is in place. Everything is ready. So kudos sa imong tahas, medyo mabrubudlay na pero very challenging. Yes. No, kay kabalo ko nga education ang labaw sa imo eh. Dira ang tagipusoon nyo, no? Paano makabulig sang eksakto para sa aton sini nga mga ginikanan
sa mga estudyante per se, no? Kay isa na sa mga advokasya nga nakitaan naton nga sino pa magbinuligay para sa edukasyon sa aton nga mga kabataan di kita man lang. Correct. Alright. Sige sir, salamat ha. Okay. Welcome and So, thank you. okay na sa imo ang 45 minutes ng interview? 45 ganito. Okay na? Okay na. Then, Todd. Makuan kita, mabalik kita interview sa imo sa before ang October 5. Okay. Alright, sige. I look forward to that. Yes, partner oo, Antoy. ilista mo na daan. Okay, so mga kabyanan, amo yan to nga aton sining live interview kay Sir, din bang una, Peter or Dennis? Dennis Peter Ortizo, no? Ang aton sining local school board focal person sang aton sining local government unit diri sa Banuasang Tulunan. So wala na kami oras, sobra na kami almost mga 6 minutes, no? Pero mahinungdanon ang amon sini nga ginistoryahan tungod nga gin-update ni Sir Dennis Peter Ortizo ang aton sini nga mga ginikanan sa ila sini nga intervention, no, sa local government unit sa aton sini nga pampubliko nga eskwelahan. So wala na kamo dapat nga problemahon pa kay ti sa nasiling na naton duha ka source of funds halin sa aton sini nga local government unit gintingob ang pundo para sa pag-reinforce sa mga ginanglanon sa aton sini nga mga taga DepEd, no, partikular diri sa apat ka mga districts office sa aton sini nga Department of Education diri sa Banuasang Tulunan. Sa pangalan ni Mayor Pip Limbongan kag sa pangalan sa aton sini nga mga konsyales sa pagpamuno ni Vice Mayor Mau Villamor sa aton local government unit, kag siyempre sa pangalan sa aton CEO sa 94.1 GNN FM kag subong man sa Sorilia Medical and Maternity Clinic and Hospital, si Dr. Gadi Nathan Sorilia, Dr. Grace Sorilia. Pangalan sa aton station manager Gabe Botosano, sa aton sparring partner sa technical side DJ Alben, kag sa pangalan sa aton sparring partner aton sininga co-anchor Secretary Abraham Abacon Tayuso. Inyo abyan sa kanginan Otoy Juwa Dublado ng Gasiling. Malamog gid nga salamat sa inyo sininga pagpamati balik kay kita buwas sa aton sininga pagpangalagad sa aton palatuntunan special coverage on COVID-19 pandemic. Stand by. Madamo gid nga salamat mayong aga sa inyo tanan.